Okay, so part 3, tribute to Nora Honor since nobody's giving her tribute. Ako lang siguro. Ito lang para sa akin, no? I don't want the people to forget her as an actress, her achievements. Kailang banggitin natin uli. Wala, naalala na lang nyo nung nagdroga na lang siya, kumabit-kabit siya, nangungutang siya. Yun lang naalala nyo kay Nora eh. Pero hindi nyo naalala yung mga achievements niya. How she became a great star. You know? So anyway, let's continue about her film discography. Her transition to be a very great actress of all time. Kung hindi man sa buong mundo, nanalo siya. How many sa Cairo, sa Cannes, nanalo siya lahat. Okay? So tumigil tayo sa 1973. Banawe. 74 pala, sorry. 74. Yeah, Banawe, no? Now, ito maganda rin tong Hello, Goodbye, Hello, Good Night, Goodbye. Siya pala nagpauso nito. Ginaya lang nila Catherine. 1975, meron palang Hello, Goodbye, Good Night. Ano ba yung kay Catherine? Saka Alden, Hello, Love Again. No? Okay. So, ginaya lang pala doon. Romy Susara. I don't really remember that film. And then, nag-made sila ng part 2 kasi nga, dinumog yung Lollipops and Roses, sinamahan ng Burong Talangka, directed by Elwood Perez. Of course, nag-hit to, no? Not as high as Lollipop and Roses part 1. Okay? Then, let's go to the transition. Hindi ko na babanggitin yung mga iba niyang ginawang pelikula. Na nag-hit naman, nakakabakyaan pa rin. So, we're focusing on the critical acclaimed movie. No? Ang Bulag, Ang Pipi at Bingi. I think this is based on the song by Freddie Aguilar. Ito na. So, 1976, ang unang production ng NV was Fe Esperanza Caridad. I think Fe Esperanza is not NV. Let me go back on that. The first production yata ng NV production, ito. 3 taon walang Diyos. So, asawa niya na si Christopher. 3 taong walang Diyos was directed by the famous, my favorite director. One of my favorite director. Mario O'Hara. Of course, yung mga kabataan ngayon, hindi nyo na alam yun. Si mga millennials, even millennials, hindi nyo nakilala si Mario O'Hara. But his film, I don't know kung ako lang to, pero I'm a fucking film critic. I love films. I love quality, critically acclaimed films. That's why I collect all the Oscars Best Picture. I collect the Cannes Best Pictures and iconic films na indie films. At alam niyo ba, si Nora Honor ang nagsimula ng indie film? Okay? Siya yung ayaw niya na may collab team. Kaya hindi siya produce sa mga layer production. Hindi mo pwedeng wala kang collab team. Kailangan may collab team ka. Doon siya nagsimula. Siya nagsimula nun. Okay? Of course, you can wala siyang collab team sa Himala. Wala siyang collab. We'll discuss it later. Minsan isang gamo-gamo, si Jay Ilagan, extra lang yan eh. Pero the film was really focused on her. Hindi naman love team yon. Boyfriend niya lang. So, kung baga meron nag-start na indie film na walang love team, walang formula, si Nora yun. Nora Honor was doing it during the 70s. Okay? Now, 3 taon walang Diyos, I think nanalo siya rito Best Actress. Mario O'Hara. Let me recheck. But this was a great. Nirestore to na ABS-CBN. I think mapapanood to sa, sa YouTube. 3 taon walang Diyos. It's about the war na yung itong babae kumabit sa Hapon para mabuhay. Parang kwento ng lola ko. Anyway, after that 3 taong walang Diyos, gumawa na ito na yung ayaw niya na ng kabakyaan. Pinipilit niya ng wag na. I want to be a serious actress. 76.
After that, eto na yung Minsay Isang Gamo-Gamo. Directed by the late Lupita Aquino Kashiwahara. Lupita Aquino is the sister of Benigno Aquino. Okay? So, kapatid yan ni... Sino ba yung famous na kapatid ni Aquino? Yung lalaki. Yung sa Atom. God. Anyway. Alam mo, nakakalungkot yung Aquino, no? Wala nag-survive. Walang... Kumbaga, pinatay ni Pino yung legacy na Aquino. Sayang. Nalao si Bam. Si Bam naman, hindi nila anak yon. Tapos yung tatlo naman magkakapatid ay tumakbo. Si Chris Aquino, showbiz. Ngayon naman may sakit na. Alam mo, minalas-malas sila. Sayang yung legacy ng Aquino. Kay Cory. So let's go back. Then gumawa na siya series film, Ang Pag-ibig Ko'y Awitin Mo, directed by Eddie Rodriguez. I think this is one of the debut also of Eddie Rodriguez. Imagine mo, inunin niya pa si Nora, no? Then, may mga pelikula na hindi ko na, then, nagbakya-bakya siya, Tisoy, pero maganda arte niya rito, by Ismael Bernal. Ismael Bernal is one of my favorite director of all time. Alam mo yung hindi ko makakalimutan kay Ismael Bernal, yung pera yung pera yung himala, no? Yung kay Maricel, yung Hinugot sa Langit. Ang daming iconic film ni Ismael Bernal na yung talagang mapapahanga ka at hindi mo makakalimutan yung pelikula. Yun yung dating ni Ismael Bernal eh. Yung pelikula niya, yung para Mario O'Hara, no? Yung Bakit Bugawan Langit. Marami pang ginawa si Mario O'Hara. Anyway, yung pelikula nila and Lino Broca, no? Those are my three favorites. Lino Broca, Ismael, and Mario O'Hara. For the rest, sorry. Okay? Yung pelikula nila is the pelikula you cannot forget. Tatatak sa utak mo. Yung pelikula, hindi mo makakalimutan. For me, that's a great film. Na-vlog ko na to dati. A great film is a film you cannot forget. Yun. Tatatak sa utak mo. Pero lang kung bobo ka. No? Pero lang kung wala ka talagang taste. Sorry. No? Sa mga walang taste sa art, wala na ako magagawa doon. Kung wala kayong intuition as an artist. Because only few people are born artists. They are not artists because they were gifted. No. Alam niyo kung bakit sila artists? Because the right brain and the left brain are communicating. Most human beings, hindi nagko-communicate yung left and right. Pero pag nag-communicate yung dalawa, pinapanganak ang art. Either songwriting, painter, lahat. Okay? Ngayon, paano nagko-communicate yung dalawa? Merong inborn, merong katulad ko, left-handed ako, pinilit ako mag-right hand. Siguro, kaya ako naging nagkaroon ako ng super brain because I was left-handed and then pinilit ako mag-right. So, ginagamit ko parehas. Right and left. So, nagko-communicate. So, I have appreciation for art. Not only films, music, lahat. Paintings, lahat. Name it. Antiques, lahat. May ganyan talagang tao. So, yung mga taong hindi naman nagko-communicate na nakikinig kayo sa akin, there's one na droga na ay na magdroga kayo. LSD, magko-communicate yan. Marijuana, pwede. Nagko-communicate minsan, marijuana. Pero pinaka-famous yung LSD. Talagang ngayon ginagamit nila LSD now as a treatment for bipolar and ADHD. Okay? I-google nyo yan. Okay? So, let's go back to Nora Aunor. Na iba na naman topic natin. After that, ito yung nauso na yung disco baby, yung mga ani batumbakal niya, naging uli siya.
bumalik siya sa pagkamasa, no? Dinumog siya, ani ba tumbakan, nag-hit na naman yun. Akala ng mga tao, nausa siya. Kasi nilangaw yung mga minsan isang gamo-gamo, nilangaw yung Carmela, nilangaw yung 3 taong walang Diyos. Kasi nga, wala siya masyadong kalab team, hindi focus on the formula na kumakanta siya. That was the time, ayaw na ni Nora kumanta sa pelikula. Hindi ako kakanta. Pwede ko kantahin yung theme song, pero hindi ako kakanta sa pelikula. Wag na. Okay. So, ano pa ba ano dito? Mga mata ni Angelita, dito pala siya. Si ano to? Julie Vega eh. 1977. Then, Ikaw Ay Akin. Ishmael Bernal. Hindi ko napanood to, pero sana meron sa YouTube. Then, 78, the famous Atchay. Metro Manila Film Festival entry directed by Eddie Garcia. Ito nakakatawa itong pelikula to. Atchay sa dito. Siyempre, gusto ng mga tao, kinakawawa siya. Atchay, binubugbog. Dito napakita na naman ni Nora, puta, nag-guess kung kano siya kagaling. Alam niyo, palabas yata sa sa YouTube, panoorin niyo kung paano siya umarte dito. Meron ako DVD nun, yung Atchay. Lahat ng mga collection niya, meron ako Uda Trosas, yung, of course, Himala. Kino-collect ko yung mga pelikula niya, Bakit Bugawan Langit. Kung makita ko, usually pirated. Kasi hindi naman na-release sa yan mga tindahan. Anyway, so Atchay, nanalo siyang Best Actress. Nakalala si Vilma mananalo. Then, ito yung mga Disco King, Ani Batong Bakal, 1978. Ito yung Disco era. Yon. After that, after ng Ani Batong Bakal, sabi ni Nora, gusto ko uli maging seryoso. Okay. Ginawa naman niya, ito yung unang tandem ni Lino Broca at ni Nora. Okay. Let me kwento first. Tatapos ko lang hanggang dito, no? Kikwento ko sa inyo na relationship between Lino Broca and Nora Honor. Ang unang dinirect ni Lino Broca, si Vilma Santos. Okay? Makabilma si Lino Broca. Google natin kung ano yung pinilm niya kay no? Hindi ko kabisado eh. Teka, narulok ko yung luya. Anyway, so sabi ni Lino Broca, over my dead body na i-direct ko si Nora Honor. Kasi nga makabilma siya. Okay. Now, sa ina ka ng anak mo, with Lolita Rodriguez, napapilit si Lino Broca. Ina ka ng anak mo, I don't know if NB production to o hindi. Let me get back to you on that one. Napapayag lang si Lino Broca dahil pumayag si Lolita Rodriguez umuwi from the US. Ito yung unang comeback ni Lolita Rodriguez. Of course, Lolita Rodriguez was the famous actress way before. 50s, 60s, up to the early 70s. Yan magkakalaban. Pagalingan ng arte. Hindi ba sila sensational? In a way, sensation. Pero, kumbaga Nora Bilma noon, ang Nora Bilma noong 1960s and then late 50s was Marlene Dauden and Lolita Rodriguez. Sila yung famous noon. Pagalingan sa arte. Parati silang tandem with Eddie Rodriguez na mga magagaling na actress and actors, no? So nung ina ka ng anak mo, so with Lolita Rodriguez, wala na. This made it happen. Na talagang nagmarka na sa publiko si Nora na magaling na artista. Hindi lamang sa mga masa, pero sa mga kritiko na pananiwala na ni Nora na eto ako, respetuhin nyo ako. Kasi nung una hindi siya nirespeto eh.
Hindi siya respeto kasi bakya nga siya eh. Nakuha mo? Yung mga critics, ayaw siya tanggapin as a best actress. No. Kahit ang ginawa niya yung 3 taong walang Diyos, Carmela, hindi niya pa rin approve yun. Hindi pa rin siya pinapansin masyado. Until yung ina ka ng anak mo, yung hayop scene. Wala na. Wala na. Bumilib na lahat yung director, pati yung mga burgis, yung mga masa kay Nora. Eto na yung nanood na yung talagang mga kritiko kay Nora as an actress. Of course, Lolita. Raul Aragon, okay? Walang tatalo dyan kay Lolita Rodriguez. Lolita Rodriguez, one of my favorite actress compared to Marlene Dauden, no? Napaka-natural ni Lolita Rodriguez umarte. Yung parang malalim. Malalim siya pero hindi mo mapapansin na umaarte. Okay? A great actress is the one who doesn't act. Tandaan niyo yan. Or a great actor is an actor who doesn't really act. Yung role nila nagiging sila. They become the character themselves. Hindi nila inaarte. Okay? So yun yung sinasabi nilang ganon. Okay, so let's cut this. Part 3. Marami pa akong kwento sa inyo. Okay?